So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Finally, the war is over. And mga minamahal, I think this is the best Monday ever that we had. Kasi nahuli si Alice Gu nung nakaraang araw, at nahuli din itong si Kibuloy kagabi lamang. So ngayon mga minamahal, ano na nga ba yung kalagayan ng mga pulis doon sa Davao? Kasi alam nyo, ito kasi yung laging pinupunto ni Bato de la Rosa. Bakit hindi nyo na lang paalisin yung mga pulis? Bakit hindi na lang kayo mag-initiate retreat? Kasi hindi na namumuhay ng mapayapa yung mga bata, yung mga KOJC na nandoon sa compound dahil nawawalan sila ng peace of mind nang dahil sa inyo kasi nandoon kayo. Sabi pa nga ni Bato de la Rosa, kung ako yung estudyante ng KOJC, hindi ako papasok kasi nandyan yung mga pulis. Tingnan mo, sinira mo pa yung image ng mga pulis. Supposedly, dapat pag may pulis, matuwa kayo. Kasi pag may pulis, safe kayo. May protection kayo. Pero nga, itong si Bato de la Rosa, ay binababoy niya yung imahe ng mga pulis. Yan po yung pagsasabi niya doon sa hearing. So by the way, your request is guaranteed by General Torre. Kasi sabi ni General Torre, aalis lamang kami if mauhuli namin itong pugante na si Kibuloy. Hindi naman kami interesado sa iyo. Hindi naman kami interesado kay Badoy. Hindi naman kami interesado na sa kahit na kung sino pa man sa inyo. Interesado lamang kami kay Kibuloy at sa 5 pa na co-accused na kasama niya. So mga minamahal, kagabi, sumuko nga po itong si Kibuloy at kasama niya yung 4. Mga minamahal, kasama niya pala yung 4. Kala ko si Kibuloy lang, kasama niya pala yung 4 na sumuko din. But kasama niya yung 4 na sumuko din, pero hindi lang na-picturean kasi si Kibuloy yung pinakamalaking daga dito eh. Pero saludo sa sa team ng CIDG, Tactical Arresting Team, arresting personnel, investigator, auxiliary service term. So maraming salamat also for the PNP. Ano pa ba yung dapat natin pasalamatan? DILG. Yun, pasalamatan na natin yun. Maliban na lang doon sa tawag dito, maliban na lang doon kay NBI kasi walang kwenta, walang sense na nabibigyan ng ng ampaw, 'di ba? So ngayon, ito yung kalagayan ng mga pulis. Masayang-masaya din mga minamahal ng mga pulis kasi gusto na din talaga nilang makapiling ang kanilang pamilya, makakaligo na daw sila mga minamahal ng maayos. Kasi 'di ba humigit 2,000 yung pinapunta doon, yung pinapull out ng ng ating PNP na sa General Torre. So expected na natin na yung ligo ng mga yan siguro once a week na lang kasi ang dami nila saan sila maliligo. Yung tulog nila kakarampot na lang. Sabi nga ni General Torre, malinis na yung 3 oras na tulog nila. Pero kahit ganun pa man, 'di ba? Sabi nga nila, matutong mamaluktot habang maiksi pa yung kumot. Kahit ganun yung nangyari sa kanila, inabutan ng 16 days mga minamahal. Tingnan nyo, nahuli din nila yung pinaka gusto nilang target, which is itong si fugitive Pastor Apollo Kibuloy, 'di ba? So saludo pa din sa maximum tolerance ninyo kahit may nababasagan na ng bungo, 'di ba? May nasusugatan na sa inyo, nagugutom. Saludo sa ating PNP, napakahaba ng maximum tolerance ninyo at pinilit nyo na umabot pa kayo ng 16 days. Grabe yung pangungulila, grabe din yung pasakit sa ating PNP diyan sa compound ni Kibuloy. Pero anyway, kahit ganun pa man ang nangyari mga minamahal, saludo and malaki po yung pasasalamat natin sa SAF, sa PNP, lahat po ng ito maraming salamat. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi mapapalabas ng lungga itong pugante na si Kibuloy. So, continue. Balik na sa kani-kanilang dating assignment ang mahigit 2,000 pulis na i-deploy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City.
Ito ay matapos sumuko sa mga otoridad ang KOJC leader na si Apollo Kibuloy at 4 na co-accused nito. August 24 ng madaling araw nang pasukin ng daang-daang pulis ang KOJC compound para hanapin si Kibuloy at mga kasamahan nito. Kasama sa mga idineploy na pulis ang CDM contingents, tactical security teams, arresting personnel, investigators, searching personnel at ancillary services team. Ang mga ito ay mula sa Police Regional Offices 10, 12, 13 Dami. at SAF. Ayon kay Police Regional Office 11, Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, pasado alas 7 kagabi nang ipina-pull out niya ang kanyang mga tropa sa compound. Kahit pagod, nakangiting umalis sa compound ng mga pulis, bit-bit ang kanila mga gamit. Makakapagpahinga at makapagbihis na umano sila ng maayos. Medyo ginawa naman, makakaligo na naman, makakatanggal na ng combat shoes. Magiginawa na yung katawan, ma'am. Tapos, makakasama na yung pamilya. Ilang days kayo dito, sir? Dito, ma'am, sa UGC? 16 days, ma'am. 16 days? 16. Doble naman ang saya ng isang pulis na ito dahil kasabay ng kanyang kaarawan ang pagtatapos ng kanilang assignment sa Davao City. Uy, happy birthday! Sana'y malasing mo kami! Nagdiwang at nagsaya naman ang mga KOJC members dahil malaya na silang makapagtipon-tipon sa loob. Nagipagkamayan at nagpasalamat pa sila sa mga lumalabas na tropa ng pulis. Mayroon namang umiiyak habang nananalangin sa loob ng KOJC Cathedral. Kagabi, nagkaroon ng pagtitipon at kasiyahan ng mga pulis sa loob ng Camp Katitipan sa Davao City. Dito, nagpasalamat sa General Torres sa kanyang mga tropa. Mabuhay kayo lahat! Grabe, no? Maraming salamat po muli sa inyong kooperasyon. Sa 2 linggo nating paghihirap, nagbunga rin ang lahat ng ito. Tama. Anya, tapos na ang kanilang tungkulin sa pagsisilbi ng warrant of arrest, kaya By the way, see you, General Torre, in your next service. Next na natin si Bantag. Di ba? Mga minamahal, next na natin si Bantag. Hindi pa naman po dumadating yung formal arrest order ng ICC. So malayo pa itong si Digong, medyo malayo-layo pa ng konti. 'Di ba? Baka November pa or October. Pero ang sunod si Bantag na, 'di ba? Para naman ng kahit papaano ay yung image ng gobyerno hindi lang sa napapalinis ay talagang napagkakatiwalaan malala na. 'Di ba? Kasi si Bantag tinakasan kayo, ang daming mga satsat. So kailangan lang pala natin dito is yung may totoong serbisyo sa bayan. Kasi pag yung mga ina-assign diyan is puro pera, natatapalan ng pera, money is everything, wala talaga 'yan. Buti na lang may General Torre. 'Di ba? Kahit inipit, kahit ginipit, kahit pinipilipit, hindi sumuko. Ganyan po kaangas at katikas itong ating abutihing general. So, continue. ay nang umuwi o bumalik sa kanilang mga assignment ang mga pulis. Effective this moment, uwi na sila. I'm asking just the higher headquarters, nabigyan naman sila ng leave. Ayon pa kay Torre, masaya siya na nasa kamay na ng mga otoridad si Kibuloy kahit hindi sila mismo ang nakahuli sa kanya. Naniniwalaan niya siya na lahat ng kanilang ginagawa ay nakatulong para sumuko ito. Tama. You know, this is a full government approach. This is a full government approach. Hindi yan kung sino ang may credit, sino ang may... Basta, ang importante, ang utos ng korte ay nasunod. Lillian Moreno. Although, si Kibuloy, lilinawin ko mga minamahal, sabi nila, bakit natin kinocongratulate itong si Torre? Sa SAF naman daw sumuko itong si Kibuloy. Yung Special Action Force is another unit po yun, mga minamahal ng PNP. At naniniwala ako na kung hindi dahil sa pressure, hindi yan lalabas si Kibuloy. Kasi pinipressure siya ng PNP. As in, yung time na yun mga minamahal, kahapon, pinalabas na nila, wala na pong nakakapasok kahit ni isang miyembro ng KOJC. Sinapilitan na nila mga minamahal.
Kasi 'di ba noon yung KOJC paharang-harang. 'Di ba may ginagawang paharang-harang dito nga po sa ginagawang pag-grade ng PNP to the point na kinakapkapan nila yung PNP. Oo, mga minamahal, kinakapkapan nila. Mali nga yung way ng nila kinakapkapan nila. Kaya siguro nainis na itong si General Torre, pinull out lahat. Wala, pulis lang yung pwede dito. Nasaan na ba yun yung kinakapkapan nila yung Ang baboy nga mga minamahal sila yung nagkakapkap sa ating sa ating mga kapulisan. Nasaan na ba yun? Wala na dito yung balita. Wait lang. Hindi, nandito yun sa kabila mga minamahal. Wait. Ito Iimbestigahan ng Department of the Interior and Local Government ang ulat ng umunoy pagkapkap ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa mga pulis bago papasukin sa compound nito sa Davao City. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, tila mali na ang mga tagapagpatupad pa ng batas ang kinakapkapan. Naniniwala rin si Abalos na nasa loob pa ng compound si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa kalihim, mayroon umano silang intel report pero tumangging idetalye ito. Ipauubayan niya umano sa PNP ang paghanap kay Kibuloy at muling iginiit na hindi sila titigil hanggat hindi nahahanap ang pastor. yan yung yan din yung balita kahapon nung umaga. 'Di ba? Na kinakapkapan sila. So ang ginawa niya ni General Torre, ang titigas ninyo Paano namin mahuhuli to paharang-harang kayo. So sobrang inis na mga minamahal ni General Torre. Alam niyo kung anong ginawa niya? Pina-pull out niya, wala nang nakakapasok na miyembro ng KOJC. So ano yung nangyari? Nung wala nang nakakapasok, nahuli na pagkagabi. Pero hindi po sumuko kay General Torre kasi syempre, mas malaking karangalan yun kung General Torre nila, kung kay General Torre sila sumuko, di ba? Pero ang ginawa ni Kibuloy, sumuko siya sa SAF. Pero out of pressure, kaya na din yan sumuko. Nang dahil nga po yan sa kilos na ginagawa ni General Torre. Di ba? So, wag nating sabihin na, bakit mo binibigyan ng credits yan? Sa SAF naman sumuko yan. Ba't mo binibigyan ng credits yung DILG, yung CID, yung investigator team? Sa SAF lang naman sumuko yan. Mga minamahal, wala po akong pakialam kahit saan po siya sumuko as long as yung ginawa ng ating PNP ay talagang nakikita nyo porsigido, mga minamahal. Sobrang porsigido. Di ba na mahuli itong fugitive na si Kibuloy? Sobrang porsigido po. Kaya masasabi ko na kung hindi dahil sa kanila, hindi natin mahuli. Hindi mahuli itong si Apollo Kibuloy. Tingnan nyo, ang ginawa sa kanya ng tatlong senador, inipit, ginigipit. Ano sabi ni Bato? Mag-initiate retreat na kayo, wala naman dyan si Kibuloy. Pero ano yung nangyari? Nakita nila doon sa compound. See? Diba? Credits pa din sa ating PNP dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi makikita, hindi mape-pressure itong si Kibuloy. Diba? Na-pressure na-pressure yan mga minamahal sa ginagawa ng ating PNP. So buti na lang, hindi sumuko ang PNP. Mahaba ang maximum tolerance nila. Kahit pa sinasabi na, wala, hindi nyo mahuhuli yan. Di ba? Biruin mo, 16 days? Wala, hindi mo mahuhuli yan. Parang tinatanggalan sila ng gana. Di ba? Siyempre, as a police na naghahanap, parang nakakawalang gana na, 16 days na, hindi pa natin nahuhuli. Paulit-ulit na lang na nandito daw sa loob pero wala naman. Yung parang ganon. Di ba? Paulit-ulit yan sa kanilang ibinabato. Pinagtatawanan na nga sila To the point na itong si General Torre, tinawag na kamukha daw ni Diwata. Binabastos. Pero mga minamahal, hindi nagpatinag. Itong si General Torre, hindi po siya sumuko sa hamon ng buhay. Para sa bayan, ginawa niya po ang nakabubuti. So, see you in your next service. PNP General Nicolas Torre. So, we are hoping na makita ka pa namin in your next big mission. So, mission accomplished. So, ngayon, panoodin natin yung Senate hearing naman ni Alice Go in my another live stream. So, ingat mga minamahal.